Isang kabukiran sa gitna ng kawalan. Isang mahabang kalsada sa bundok. Isang kagubatan. Isang kuweba sa loob ng kagubatan. Ito lang ang matatagpuan sa isang sulok ng probinsyang ito. Nakatira sa isang kubo sa gitna ng kabukiran ay isang magsasaka. Meron siyang mga alagang manok. At mahal niya ang mga ito dahil magaganda ang kalidad ng kanilang mga itlog. Ha! Maganda ulit! May pagbibili ito. Sabi ng magsasaka at siya ay masayang masaya. Kinabukasan, pupunta ako sa bayan. Ibebenta ko ang mga naani ko. Iniwan niya ang mga manok at umuwi sa kanyang kubo, kung saan siya ay natulog ng mahimbing. Samantala, sa loob ng isang kuweba sa loob ng kagubatan, mayroong isang lobo at siya ay nakamasid sa mga manok na naiwan sa bukid. Mukhang makakain ako ng marami bukas ah. Hindi ako pwede pumunta ngayon doon. Baka magising ang magsasaka. Bukas na lang. Oo nga, bukas. Kinabukasan, maaga. Maaga ako pupunta para mamaya akong oras para kumain. At siya ay pumaroon sa bukid. Hindi niya makita ang magsasaka. Jackpot! Habang lumalapit pa siya, narinig niyang nag-uusap ang dalawang manok. Wala ngayon na magsasaka. Bakit wala? Pok, 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 pok. Puntang bayan, bebenta daw niya mga itlog natin. Sarap pa naman yung mga butong binibigay niya. Sige, buhod muna. Biglang may narinig na malakas na ungol ng isang makina. Ito'y nasa kalsada, katapat ng kubo ng magsasaka. Napatingin doon ang lobo. May isang sasakyan. Sa wakas! Isip niya. Pagkaalis nito ay pwede na siyang kumain. Siya ay naghihintay, hindi mapakali. Hanggang sa unti-unting humina ang ungol ng makina at hindi na ito marinig. Kumilos ang lobo. Nakita siya ng mga manok. Pak! 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 Bakit? Bakit? May lobo! May lobo! May lobo? Kain tayo ng lobo! Kain tayo ng lobo? Hindi! Tanga! Tayo yung kakainin! Pinanood ito ng lobo. Gustong nalibang. Nakakatawa naman kumain ng mga hangal na katulad ninyo. Sumumbat ang isang manok. Bakit? Kinain mo na ba kami? Nainis ang lobo. Tumalon siya sa ibabaw ng bakod at lumapit sa mga manok. Nakalabas ang mga matalim niyang pangil. Nakakatakot. Anong nangyayari? Mula sa kanyang kubo, lumabas ang magsasakang may hawak na baril at nakita ang lobo na malapit ng kainin ng kanyang mga mahal na manok. Tulong! Itinutok ng magsasaka ang kanyang baril sa lobo. Kumaripas ito ng takbo. Nakaligtas ang mga manok. Masayang-masaya ang mga ito, habang ang magsasaka naman ay nagbuntong hindi. Ay, buti na lang hindi ako tumuloy sa bayan ngayon. Muntik na ako mawalan ng mga manok. Samantala, ang lobo ay galit na naglalakad sa gubat. Paikot-ikot. Sayang. Buti na lang hindi ako nabaril nun. Kitang-kita pa naman ako sa maitim kong balahibo. Tumigil siya at napaisip. Bumalik siya sa bukirin at kumuha ng malaking tumpok ng dayan. Nakapagtatago siya rito. Ngayon, hindi na ako makikita. Kaya unting-unting lumapit ang lobo sa mga manok habang nakatago sa dayan. Tumigil ito pansamantala at nagkunwaring dayan para makinig sa mga manok. Akala ko, patay na tayo. Nga, buti na lang nandiyan yung magsasaka. Mangingitlog ako maganda para sa kanya. Ako rin. Sabik na sabik, lumapit pa ang lobo. Tumigil ito nang biglang tumingin ang mga manok sa kanya. Bakit ka naman? Labo ulit. Hindi, tanga. Parang gumalaw yung mga dayami na yon. Aba, sino at tanga? Hindi kaya gumagalaw ang dayami. Sila ay nag-away, nagtutukaan. Samantala, lumapit ang lobo. At sa wakas, dinambahan niya ang isa sa mga manok at dinaganan ito para di makatakas. May pagkain na siya. Natuwa ang lobo. Di hamak na mas masarap ang mga manok na ito kaysa sa mga maliliit ng ibon na tanging makikita sa gubat. Sarap! Huwag ako! Ang
Ang ibang mga manok ay nag-iingay. Maririnig ito ng magsasaka. Nagmamadali ang lobo sa pagkain. Lumabas ang magsasaka sa kubo. May hawak ulit na baril at nakita ang pangyayari. Ah! Manok ko! Tumakbo ang lobo. Tangay ang isa pang sariwang manok na nangingisay pa sa kanyang bibig. Ah! Masayang-masaya ang lobo. Siya ay nagtagumpay. Grrr. Kung gumana ito sa mga manok, tiyak nagagana ito sa mga tupa. May mga alam akong tupa sa malapit dito. At masarap ang mga tupa kaysa sa mga manok. Kaya, kumain ang lobo. Sabik na sabik sa bagong putahing tupa na naghihintay sa kanya. Baka magsuot siya ng balat ng tupa sa susunod? Ito ang kwento ng matalinong lobo. At bagaman nagtagumpay siya ngayon, laging tandaan na ang mga naghahanap upang manakit ay silang makakaranas nito. Ito ay mapapatunayan sa akdang Ang Lobo sa Balat ng Tupa. Charles. Sarap pa naman yung mga butong binibigay niya sa atin. Ay, lobo! Put. Is lang ako. Ay, po. Re-record na, pre.